Talakay na ang pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, tao at populasyon. So alam natin pag sabihing tao, ay nakatira tayo sa isang komunidad, right? So hindi naman magiging isang komunidad pag wala ang mga tao po. Ang tao ay may tanging kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Right, Andrew? So, sino-sino pa bumubuo sa komunidad, Andrew? Ang mga pulis. Yung bumubuo sa komunidad, syempre, tayo, di ba? Si mama, si papa, like that, mga anak, bumubuo sa komunidad doon. Mga tao ang bumubuo sa komunidad. Now, talking about that sa komunidad or in our community, siyempre hindi nawawala ang populasyon or the population po. Kung ilan tayo lahat. Ano ang populasyon po? Ito ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na hinirahan sa isang particular na lugar, particular na bansa o rehiyon. So, di ba nakikita natin na may mga tao na bahay-bahay na ilan po kayo sa bahay niyo po ganon. Para makuha ang tamang datos sa isang barangay o sa isang komunidad na naninirahan. Ang graph na ito, Andrew, ay nagpapakita sa atin ng paraan upang madali nating maunawaan at mabigyan po natin ng kasagutan po, like that. Okay. Pinapakita sa atin ang tamang impormasyon po bilang ng mga taong nakatira sa isang lugar po. Again, ano ang graph daw? Ay paraan madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon ito o ay ginagamitan ng mga simbolo. Yon or legend po, di ba po? So may mga simbolo tayo dyan. Kung ano, ito ay pinapakita ng graph sa atin. Nang sa ganon, maintindihan po natin. Okay?